untouchable, parang ganyan ang tingin sa inyo eh. Kasi naalala nyo yung umatake sa gobyerno, si Lebiste, tsaka si Kiko, eh, binanata ng mga kasama nyo. So parang inaapi sila. Ngayon, pag ikaw yung nagsalita, bakit parang tahimik sila? Ano ba yung hawak? Ano bang meron Ano bang si meron? Kong Toby? Bakit? Hindi. Wala ka pang ethics Ang complaint. galing nyo, ang galing nyo. Ang galing nyo magtanong, ha? Siyempre, lahat ng bala, di ba, lahat ng FLR, kasi di ba, okay, no, March 24, napatawag ako noon sa Malacanang. Because nga, yung House of Representatives, hindi pa binibigay yung kanilang listahan. So, namumroblema si Sec. Mina Pangandaman doon. Kasi sabi niya, Mr. President, kinukulit ako ng mga congressman na i-release daw yung SARO. Hindi ko naman ma-release kasi wala yung listahan ng sa House of Representatives. So sabi ko kay Mina, bakit ba ayaw bigyan listahan? Sabi nila, wala daw sila nun. Sabi ko, Mina, imposible mapasok ang kahit anong item sa budget kung walang kopya yung House of Representatives. At sabi ko, hingin mo ko sino yung proponent. Kasi pag ako humingi ng proyekto para sa distrito ko, dadalhin ko sa distrito ko. Pag isang congressman humingi ng proyekto at dinala sa ibang distrito, sigurado benta yan. Okay? So, sabi, wala daw. Imposible yan. So, doon kami nagkausap ni Congressman J.J. Suarez. So, siguro bakit yung iba hindi nila ako tinitira? Alam ko magkano yung kanila eh. May hawak ka pala ng ano. Ipag-usapan natin ngayon. Last week, inaway ako ni Asidre, di ba? O, di nilabas ko na yung tingog. Isipin mo, tingog, party list, ha? So, takot sila sa'yo. 5.96 billion. Isang party list sa insertion pa lang. Pero kung ang 5.9 party list ba hindi usually may ganyan? Meron, 150 yata. Million. 150 million. 150 million lang. Yung This sa one, kanila, 5.96 billion. Kasi Siguro kasi si Yeda nahandun, di ba? Kaya pala tumahimik si Asidre sa pag-atake sa'yo. Hindi, tinitira pa rin niya ako, pero ayaw niya sagutin kung bakit kailangan dumaan sa kanila yung proyekto ng distrito at hindi yung district congressman. Ayaw niya sagutin yun. Ngayon, Kong, in terms of yung kanina, nabanggit mo yung sa hypocrisy, patungkol sa salin. Ang Congress gusto rin na in-audit din ang Office of the Vice President, ano? And nagsimula ang lahat ng gulo na ito nung in-expose ni Pangulong Duterte sa gikan sa masa para sa masa dito din sa SMNI yung liquidation by certification. Yes. Oh, so are you in favor na itong liquidation by certification ma-abolish na ito? Hindi, ako, in favor ako na buksan rin yung libro ng House, no? Pero admittedly, yung sinasabi na kasi yung MOE, di ba? Sinabi nila yan yun noong, di ba? Magkakapasko talaga, di ba? Ang nakasulat kasi talaga doon is nakasama yun doon sa sweldo namin. Nakahiwalay yung sweldo. At yung MOE is supposed to be for office expense, district office expenses, no? So, ngayon, kung gagawa ang COA ng bagong guidelines na hindi pa pwede yung liquidation by certification, wala namang problema sa amin yun. Kasi talaga namang ginagasto sa distrito yun. And do you think may mga congressman na hindi dinadala sa distrito yung mga budget nila? Hindi ko alam eh. Kasi pag ginastos mo yun sa distrito mo, kulang pa yun eh. So, bakit naman hindi nila dadalhin yun sa distrito nila? Unless sobrang laki yung, hindi ko alam, yung mga ibang AX-AKAP nila. Pero kulang yun pag ginastos mo sa distrito, sa dami ng pumupunta doon everyday. Comment na lang ako. Ano ako lang yung tanong niya kanina na kaya pala takot sa iyo yung mga congressman na may hawak ang alas. Alam mo yung magkano yung budget nila. So, ayun kami listahan. Hindi mawawalan ako ng bala. Mawawalan ako ng bala. Tinago yung bala niya. Mawawalan ako ng bala. Alam mo kung kinasuhan ako walang kwenta yung kaso sa akin. Anong kaso sa'yo? Ang kulay-kin. Bakit? Sino yung sinibel-libel mo? President Marcos. Ano ba yung sinabi Ang mo? sabi ko lang ang sabi ko lang naman sa post ko, akala ko kasi tunay Alin? Yung medical record, kumakalat na Medical record. yung sa headlocks. Ikaw ba yun? Oo. Akala ko, ako Baka mapati ako madamay sa'yo, ha? akala ko kasi tunay. Ilang araw na yun nakapost, so gumaya na ako.
Pero kung ano nga ba talaga sakit? Hindi, alam din, diverticulitis. Dina-divert yung... Pero kung Ikaw pala yung nangaso. tanong ko ako dun sa hawak mong alas. So, ikaw, malinis ka kasi takot sila sa'yo eh. So, wala kang tinatago. Wala Sila naman. marami. Tama. Kasi alam mo, siguro, kaya ako nasa ganitong sitwasyon, kasi alam ko na nakahanda ako na kahit sino ang maging presidente, walang mahahanap na buta sa akin. Kasi nagsimula yung political career ko na hindi ko kakamping presidente. Di ba? 2022 years bago ko nakakampi. Isipin mo kung doon sa 22 years na yon may tinatago ako, wala. Tahimik ka rin. Hindi ko ugali na palipat-lipat. Kaya titingnan nyo, ano ba ang reason bakit ang mga politiko palipat-lipat ng partido? Kasi di kung tinatago ka, hindi ka pwedeng... Paano ka pupuna sa gobyerno kung meron kang tinatago, Ayun, ako, di ba? may kilala tayo dyan. So, ibig sabihin kong hindi ka pala katulad ng Remulla Brothers, no? Na patalon-talon, no? Kung meron lang akong tanong, Kaibigan ko naman, bago mga kasi isa sa mga accusations sa inyo ng iba, you are eyeing for Senate. Kaya kayo nag-iingay daw. Okay, hindi pa ako na... Okay, ganito. Diretsahang sagot, no? 1998 pa ako public servant, no? So pagdating ng 2028, 30 years in public service na ako. At 60 years old na ako pagdating ng 2028. So, yan isang malaking desisyon because it's either I go back 100% sa pagiging negosyante or kung magtutuloy ako ng political career ko, baka for the rest of my life, politician ka na. Hindi ka na, ang hirap Pero may term pa po ba kayo? May term pa ako, isa sa Congress. One term sa Congress. Meron pa ako isang term sa Congress. So madami akong options eh. So ito kung total, sabi nyo nga, asawa ng, yung pinsan ng asawa nyo po, si Pangulong Yes, Bongbong silang tatlo, Marcos. magpipinsan sila. So, ang ibinabatong kasalanan ni VP Sara sa impeachment ay yung 125 million na confidential fund. Sa tingin niyo po ba, hindi po ba karapat dapat ma-impeach si Marcos Jr. sa mga ipinupukol sa kanya na katulad lang ho nito, 500 billion flood control, 241 billion 2025 GAA illegal insertion, Maharlika funds, gold reserve, tsaka yung PhilHealth, GSIS, SSS, so sobrang dami na inaano sa kanya. So, number one, punta tayo doon sa intelligence funds, no? I mean, with all due respect doon sa mga kasamahan ko sa Committee on Justice, though na pagbotohan na nila yan at sinabi nilang may substance, ako ang simpleng pananaw ko dito is doon sa intelligence funds na yan is that unang-una, yung notice of disallowance is appealable. It is appealable doon sa COA. And even assuming na mag-rule yung COA doon, appealable ulit yan hanggang Supreme Court. So hindi mo pa masasabi na may kasalanan kasi under appeal pa yung notice of disallowance at wala pang finality doon. So hindi mo masasabi that there is graft and corruption. Ngayon, pagdating doon sa sinasabi mo kay Presidente Marcos, pinagbotohan yun na insufficient in substance kasi walang material facts, di ba? So ang sinasabi ko, kaya nga hindi pa pwede double standards eh. We have to apply the same standards sa lahat. Kaya nga sinasabi ko, dapat same standards ang gagamitin doon sa impeachment ni VP Sara. So, bakit ngayon lang kayo naghihingi ng mga dokumento, di ba? Ng mga ebidensya. Kaya lang, pinagbotohan na doon, ano naman magagawa ko? But nasa majority pa rin po ba kayo ngayon? Pero, I mean, nasabi lang sa majority, pero since hindi naman ako tumanggap ng kahit anong komite, libre naman akong gawin kahit anong gusto kong gawin dahil hindi naman pwedeng
Di ba si Egay no, nagsalita, tinanggal nila, di ba? Ano naman tatanggalin nila sa akin kung magsalita ako? Wala naman silang tatanggalin sa akin. Kaya nga hindi ako tumanggap ng kahit anong... So, ngayon, ang sa tingin nyo talaga, walang substance, yung impeachment. Doon sa ano, hindi ko kabisado kung ano lahat ng mga... Yung sa confidential. Confidential. Sinabi ko in the same interview that is appealable. Pwede mong appeal yan. So hanggat walang Supreme Court decision with finality na hindi ayos yung paggastos noon, hindi mo siya pwedeng gamitin as grounds for Yung online impeachment. threat ni VP Sara. Sinagot ko rin yan, Banat. Sabi ko nga, kung ang purpose is really mapanagot ang isang tao, di ba ang mas gusto mo is filean siya ng criminal defense, di ba? Grave threats yan, di ba? Okay. Kung ang gusto mo lang talaga is mapanagot sa ilalim ng batas, hindi mo pipiliin yung impeachment eh. Kasi wala namang kulong yung impeachment eh. Di ba? Kung ikaw, tinakot ka, anong gusto mong gawin? Di ba mapakulong siya? Eh bakit dito, ang pinupursue natin is yung impeachment? Baka iniisip kasi ng mga kababayan natin kung immune si VP Sara pagdating sa kaso. Hindi, tama, buti sinabi mo. Hindi, it's only the president that is immune from suit. Ang vice president is not immune from suit. So habang vice president siya, pwede mo siyang filean ng kaso. So yun ang sinasabi ko, number one yon. At Coach Oli, ibigay mo muna yung mic kasi nagdolo ko yung mic ni Kong eh. Yan. Number one yon. Number two, pag sinabi mong grave threats, who will determine kung yan ay grave threat? Kunyari, siya tinakot. Kahit magkapatid kami, hindi ko naman pwedeng sabihin na grave threat yun eh. Di ba siya lang ang makakapagdesisyon kung grave threats yun o hindi? Hindi yung ibang tao. Ito, bakit yung congressman ang magsasabi? Dapat yung mga sinabihan noon, si Presidente, si First Lady, si former speaker, sila magsasabi na grave threats yun. At dapat, linitis muna yun sa DOJ. Yun yung aking pananaw.